Mukhang maraming kalalakihan na humaling sa ginawa mong sayaw. Iyon ang sabi sa akin ni Kara. Hindi ko naman alam yun sapagkat wala na ako ibang nakitang nakatingin sa akin, kundi si Lance lang. Napangiti lang ako sa kanya. Sigurado akong maraming kalalakihan ang gustong matable ka, sabi niya. Hindi naman masamang mag-table lalo na tatanggihan mo lang sila kapag may gusto sila sa'yo. Napahinga ako ng malalim. Sige na pala, may customer pa ako, paalap niya sa akin. Sige, tanging sagot ko. Dali itong naglakad palayo sa aking kinatayuan. Sinundan ko lang siya ng tingin hanggang sa nakita ko lumapit ito sa table ng may matandang nakaupo at mukhang mayaman. Siguro iyon na ang lalaking gusto makipag-table sa kanya. Inilibot ko lang ang tingin ko sa paligid. Halos lahat dito ay masaya. Para bang pumunta sila dito para mawala ang lungkot na kanilang nararamdaman. Gusto nilang magpakasaya. Psst! Miss Beautiful, how much is your price? Narinig ko ang tanong ng isang lalaking may edad na rin. Nagtaka ko sa kanyang sinabi. How much is my price? Anong ibig niyang sabihin? Hindi naman ako nagbebenta eh. So he means magkano ako? Tatanggihan ko na sana siya. Wala naman akong balak na pasukin ang mga yun. Maybe tinatanong niya kung magkano ang ibabayad niya sa akin para ma-table niya ako. But damn, iba ang pagkakaintindi ko doon. Sasagot na sana ako sa lalaking yon, pero may biglang nagsalita sa aking likuran, kaya nagulat ako. She is not a thing for you to buy. She's a human, but she's mine. Isang pamilyar na boses ang aking narinig, at hindi nga ako nagkakamali. Find another woman, not her, tugtong ni Lance. Sorry bro, tanging sagot ng lalaki. At agad itong tumalikod at naglakad palayo. Mabuti naman at dumating siya. Baka mahihirapan akong tanggihan ang lalaking yun. Hindi naman ako nagkamali sa aking narinig. She's a human but she's mine. Anong ibig niya sabihin? Nasa kanya na ako? Okay lang naman sa akin yun. Ngunit hindi ko lang maiwasang makaramdam ng kakaibang kaba. Nagtama ang aming mata at napalunok na lang ako. Lance? Tanging nasambit ko sa aking labi habang nakatitig lang sa kanya. You look surprised. Sabi niya sa akin at napatingin siya sa lalaking tumawag sa aking Miss Beautiful. Hindi ka naguguluhin pa ng mokong na yun. He already knew that you are mine. Dugtong nito. Sa kanya na ako? My God, ginugulat naman niya ako. Hindi pa nga kami tuluyang magkakilala. I am yours? Inosenteng tanong ko sa kanya. When? Dugtong ko pa. He just smiled at me. Now, sagot nito. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila niya pa ako. Sir Lance, saan mo ko dadalhin? Tanong ko pero hindi ito sumagot. Patuloy lang ito sa paghawak sa aking kamay at hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin. Mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakahawak niya sa aking kamay. Bakit ganito siya kung makahawak sa aking kamay? Parang naramdaman ko may kuryenteng dumaloy mula sa kanyang pagkakahawak niya sa akin. Hindi dapat ako makaramdam ng ganito sa kanya. We are nothing. Huminto ako sa paglalakad, hudyat para mapahinturi nito. What? May galit niyang tanong sa akin. Just follow me. I have something to ask you. This is all about what I have told you lately. Sabi niya. Parang tanong lang. Wala na agad akong karapatan. Wala nga siyang karapatan na hawakan niya ako. Nagrereklamo ba ako sa kanya? Ang OA niya naman pag ganun. Pero, hindi ko na naituloy ang nais kong sabihin sapagkat bigla na lang itong sumingit. Quiet, he said. Just shut up and follow me, okay? Sabi niya sa akin kaya napakurap ako ng ilang beses. Hindi ko na nagawa pang sumagot dahil galit na itong nakatingin sa akin. Kahit na wala naman akong ginagawang masama sa kanya.
Fine. Susunod na lang ako sa kanya. May nagawa ba akong masama sa kanya para ganyan na lang siya kung makatingin sa akin? Kung tutuusin, nung isang araw ko pa lang siya nakilala. At wala naman akong naalalang nagawang mali sa kanya. Wala naman talaga. Napahinga ito ng malalim at hinila niya na naman ako. Huminto kami sa isang pintuan. Naalala ko bigla noong unang pasok ko pa lang dito. Dito din ako dinala ni Tita Ina. Wala akong idea kung ano ang gagawin namin dito. Kinabaan tuloy ako. Pinuksan na nila ang isang pinto at pumasok kami dito. Sa kanya ako binitawan. Sinarado niya muli ang pintuan at humarap sa akin. I am now waiting for your answer, panimula niya. Naglakad pa ito sa may sopa at napaupo na doon sa kinauupuan niya noong pumasok din ako dito. Sigurado naman ako may desisyon ka na sa ngayon, dugtong nito. Napaupo rin ako sa tapat ng sofa. Ayaw ko namang manatiling nakatayo. Sa totoo lang, wala pa akong desisyon kung tatanggapin ang alok niyo. Isang napakagandang alok niyon, sir. Binigyan mo ako ng isang oportunidad para i-out sa kahirapan ng pamilya ko. Sino ba man taong tatanggi doon? Paliwanag ko sa kanya. Patuloy niya akong pinagmasdan. So you're saying that you're already accepted what I have been offered you? Tanong niya sa akin. Tell me, is it deal or no deal? Muli niya pang tanong. Hindi pa agad ako nakasagot sa kanya. Iniwas ko ang tingin sa kanya at ibinalig na lang ito sa kisame. Alam kong wala sa kisame ang kasagutan itong katanungan niya sa akin. Bakit ba kasi ang hirap magdesisyon? My priority is my family because they are my priority. Kailangan kong tanggapin ito. Fuck! What do it takes too long for you to answer my question? It is not hard for you to tell me whether it's yes or no, whether it's a deal or no deal. He added, mas lalong gumalit ang kanyang tingin sa akin. Napaayos ako ng upo. Tinatanggap ko na yun, sir. Sagot ko. I mean, it's a deal. Gusto kong magkapera para tulungan ang pamilya ko. This is the only way, paliwanag ko. Nakita ko siyang umiti. Kung kanina ay galit na galit ito, ngayon naman ay ngumiti na dahil sa natura kong sinabi sa kanya. That's a wise decision, he said. Napatayo ito mula sa kanyang kinauupuan. Naglakad pa ito palapit sa akin. Huminto ito sa aking harapan at bagay nilapit ang kanyang labi sa aking tenga. Are you ready, play my bed warmer?